rotation, no? So, magiging subjected siya sa centrifugal force. Pero subjected din ito sa gravitational pull. Ano, so, dito natin na-conclude na Fc equals W. Kasi yung summation ng vertical forces natin is 0, no? So, Fc minus W equals 0. So, dyan po yung na-conclude. And then ito, formula ito ng centrifugal force po natin. Kinancel, and then cross multiply, di ba magiging equivalent kay 1 yan, cross multiply, V squared equals GR. Okay, so we do have now 7,936. That's very good. Screenshot po. Yes po. Sir, yung inform na gagawin pag sa mga orbit or related question. Depende engineer. Hindi ko masabing yan lahat. Depende kung anong evaluation sa problem. Pero is it on the application din ng centrifugal force? Maybe you can try to drop some problems na sa messenger natin and then tingnan natin po yung ibang problem. I would always say na this is always a case-to-case basis. And this is always a case-to-case basis. Okay, let me try 67. About the rest, are you still with me po? Indicate me a thumbs up or a reason po. Anong ulam? Sarap po yung ulam nito na ito. Dilata. Okay, so for 67, since the cylinders are externally tangent to each other, sabi dito they're externally in contact, so we can also say that they are externally tangent to each other. So we can construct certain relationships such that dA and A is equivalent to dB and B. Again, this is also equivalent to DC and C. No? So from here, with the dA 3 equivalent to dB times 2, this equivalent to DC times 4. Okay lang po yan, kasi ratio naman yun. No? So meron kang 3dA equals 2dB equals 4dC. So halimbawa, ito muna ang dalawa. dA, saan ba natin gagamitin yan, sir? So, cylinder A, B, okay, and then C. Okay? So, the center distance from A to C, center to center, ng A to C. So, A, B, C. Okay? So, center to center, we do have here 30 inches. Tama? We do have here 30 inches. So, from here, do you agree with me that my 30 inches is equivalent to radius ni A plus diameter ni B plus radius ni C? Kindly give me first a thumbs up or a reason for everyone.
Okay? So now, ang hinahanap natin is diameter of cylinder B. So ito muna ang dalawa. Ang DA natin is equivalent to 2/3 ni DB. Tama? And then ito naman dalawa. Ang BC natin is equivalent to 2/4 ni DB. Pinag-equate lang po sila, no? So, gamitin natin dito ngayon, therefore, 30 equals BA, 2/3 ni DB, all over 2, plus DB, plus BC natin is 2/4 ni DB, all over 2. Dito po. Pakicompute ako ng DB natin sa $18.95. Yeah, that's good. Tayin-tayin lang natin, diba? The next one is 18.95. Okay. 69. How many problems to put? Madami pa. Okay, with the number 69. Try natin to. O, ganun lang ulit kanina natin. Stress equals KE delta T. 11.7 times 10 raised to the negative 6 power. But still, yung standard po, per degree Celsius po yun. Okay, so ang E natin, pag wala rin binigay, 30 times 10 raised to the 6 power. PSI, converting this one, APA, all over 14.7 PSI. Again, then we have delta T, 100 degrees Celsius. Okay, S is equivalent to what? In years. Okay, so we have 242,000 kPa. Screenshot.
4. Yes po, parang ganun. Pero naging critical yung evaluation ng radius ng Earth, at saka yung distance ng orbit dun sa surface. Kasi ang kailangan mo na radius dun is from center of rotation. So yung orbit mo, ang pinakalayo niya, sa center of rotation, is yung total distance mo hanggang doon sa gitna ng Earth. Wherein yung 1,400 plus 160 po. Parang ganun po. Yes po, kasi iniikot dun yung orbit natin. Okay, next one. Next one. 71. Nagka-problema tayo dito. Bakit? Sir, tanong lang yan. May formula kapag compressive stress. Di po. This is always the evaluation kapag meron kang change in temperature po. So, yan yung ginagamit natin ng stress computations. Anong formula natin? Bearing pressure. F over dl. Anong F natin? Opo. Hindi tayo nag-divide ng 2, no? Dapat nag-divide tayo ng 2. Pag nag-multiply ako ng 9.81, anong units ko na po? Diba kilograms to? Pag nag-multiply ako newtons, pag nag-divide ako ng 1,000, anong units ko na? Kilonewtons. Okay? Divided by 0.152 multiplied by 0.28. Okay, what is the stress natin? 5%. Ayan, yung mga ganyang problem, no? Ayan. Midway. Center load. Central load. Yan yung mga keyword, no? Center load, central load. Na-divide by 2. Okay? So, 73. 73 natin. Kinukumpute natin dito yung force per volt. So, makukuha natin yung total force. Even kasi tayo dito ng pressure. Ang pwede mong gawin sa ating pressure. F equals pressure times area. So dito, meron kang 10 kilogram per cm squared. Okay, and then multiply by pi over 4 d squared. D natin is 12. Walang problema kasi ano ang analysis pag ganito? Engineer. Pagkakala na iba, ano to? 10 times V. Anong analysis natin pag nagkita tayo ng ganito? This is D times 10. Okay? So this is the diameter and then the length ng compressor natin. No? So we have 12 cm squared, okay? And they give me F. Okay lang yan, in kilograms pa. Ano makompute dito? 1130.97 kilograms. Pag nag-multiply ako ng 9.81, magiging newtons. Pag nag-divide ako ng 1,000, magiging kilonewtons. And if I'm not mistaken, this is approximately 11.09 kilonewtons. So, ang hinahanap natin is the force per volt, that is F over how many volts? 5 volts. This is approximately 2.22 kilonewtons. You can take a screenshot po. Ano to? Mali yung answer key?
Okay, next one. 74. Start tayo. Anong formula natin dito? Anong hinahanap natin? Anong given? Stress, diameter. Okay. So, meron tayo dito. Formula natin. Ang stress, anong formula natin ng stress? 8. Saan tayo kakain daw? Engineers? Naalala pa ba yan? Makalimutan na. Saan tayo kakain? Sa KFC. Bakit? Kasi may pie dito. So, problema natin, wala pa tayong C. Kukumpute mo lang tayo ng C. With the PM over T. Meron bang mean diameter? Yes, meron. 50 mm. No? And then over D. Gawin ko na itong 0.05 over D. Okay? Ang K natin, dito tayo, dito nasira yung buhay natin. Kasi yung C, expressions. Pag ginamit natin yan dito, subukan natin over C. So we have here 4 multiplied by 0.05 over D. Hindi, yun ang gagamitin mo, engineer. In terms of variable C, yung gagamitin natin. Tingnan lang natin kung kaya sa calcu. Yun ang problema pag hindi kaya sa calcu. Pag hindi kaya, hintayin mo na lang yung katabi mo na masagutan yan. Kopyahin mo na lang. Di ba ganun? Over yan. Yung formula natin dyan. Okay. That's very good to. Oo nga, no? Ang galing. That's very good. Pero tingnan natin kung kasha. Kasi sobrang haba talaga engineers. No, so, sige, tingnan ko muna kung kasha. So, ang S natin is 415,000 equals 8. Ang K, kayo na lang mag-copy ng K. Ito yung K natin. F, anong F natin? 1. Again, then we do half. D, 0.05 over D. Okay, all over pi D squared. Kaya hindi. Sino naka-experience na? And share it with us. Or, meron nagsuggest dito yung kaya engineer. Kaya daw na shift. Or ito na lang yung input mo sa calcul engineer and then calculate yung choices. Trial and error. Until such time, makapagpalabas ka ng 415,000. Subukan po. Yun na lang. Yung right hand side po. Subukan. Oo, engineer. Kasi yung Wallace factor natin, alam mo, yung Wallace factor, wala naman talaga nag-declare na Wallace factor palagi yung gagawin. Dapat kasi naka-declare yun sa problem. So, kada iba't ibang method doon, medyo minimal lang naman yung magiging difference. O kasi katulad nun, wala naman nag-declare talaga na Wallace factor. Yung key natin dito, Wallace factor po yun. Yung Wallace factor po yun. Ano yung makuha? May lumagpagod tayo. May lumagpagod.
Pero huwag kayong ma-pressure pagka yung nakikita niyo yung mga iba na nag-look spam lang, yung na-pressure. Iba na yung trend ng Vortex sa mga. Nung panahon namin, look spam lang. Nung panahon talaga namin, look spam lang. Yan, iba na yung trend na yun. Hindi na pwedeng sabihin na look spam lang. Pahirap na lang pahirap yung Vortex. Kung look spam yun, hindi 30% yung national passing. Last Vortex na. So imagine niyo yung mga regular na mga iba't ibang way of tapos yung ibang hindi pinalad ng last Vortex na ngayon din mag-take. So sobrang dami. So ilan lang kaya yung kailangan sa industry na yun? Sana madami. Never na po. Okay. Ganun talaga. So tapos di ba mayroong iba doon na pumasok, gusto pa mo lang yung dala. Wala. Grabe yung mental torture nyo. That's the subject. Grabe yung mental torture doon. Final answer should be letter A po. Na-try ninyo? Letter A. Ang itatry po, kasi dapat naka-meters po yan, ang itatry mo dapat 0.07195. Yan dapat po yung itatry. Subukan po, engineers. Merong discrepancy kasi this is supposed to be 0.007196 pa nga eh. Meron lang talagang discrepancy yan. Is it letter A, everyone? Thumbs up, reason po. Shift solve, kaya din? Sino nag-solve ng shift solve? Di kasha. Pero pag wala yung left, kasha? Pag right lang? Oh, right lang. Right lang. Pag ito ang trinay, engineer, anong lumabas mismo? Anong lalabas? Kasi baka nalito yung iba ngayon. Ano yung lumabas sa LQ pag yan yung ginamit? 4151815. Slightly. That's good. That's very good. Thank you po. Okay. Screenshot. Any problems to go? 4, 6, 8, 10, 11. Okay yan. Sa Discord, nasa Discord kayo ha? Yung materials doon, na-download na ninyo? Yung mga shinare ni Engineer Arwin yan? Pinapractice ninyo, everyone? Ay, subukan ko ninyo yung practice na. Sorry, Engineer. Ipa-finalize ko lang mamaya. Finalize ko lang po. Sa Google Classroom, hindi nakikita yung yung pinaka-final answer. Wala. Paano 10 items no? Paano nangyari 10 items? 10 missed questions lang. Okay, kaya pala. Sige po, i-share natin yun. Okay, now, for this one, ay maganda yung discussion niya ng power plant niya, no? Engineer Arwin, nakita ko yung mga slides. So, dito, mag-compute muna tayo ng tinatawag natin na net positive suction head. Okay, para sa model. So, this is equivalent to suction minus P for weight density plus Pl squared over 2G. Okay, substituting with the period 13 minus 7.54 is PSI pounds per inches squared. So, convert ko to 144 inches squared per feet squared.
over weight density natin. Ang weight density natin yung ginagamit dito is, anong ginagamit natin ng weight density? Mag-English, 62.4. Pero, mayroong binigay. Gagamitin dapat yun, 60.6. Okay? That is correct. Very good. Pag walang binigay, 62.4 ng pounds per cubic feet. Okay, plus, we do here 22 FPS squared over 2 times 32.2. Okay, then they give me the net positive suction in the bladder. Okay, we have here 20.4898. That's very good. Let's say 20.49. Okay, so relationship natin here, HND, so H2 over H1. H1 natin for the model. We have here N2 over N1 squared, D2 over D1 squared. Okay, substitute natin dito. We have here H2 over 20.49 equals M2 1,100 and 125 squared. Again, then dito sabi dito 4 times larger. So D2 equals 4D1. So we have here 4D1 over D1 squared. Kasi hindi mo lang kailangan ng D1. Can you compute for H2? Okay, we have letter, screenshot. So we do have 2 Friday classes pa po Isang December 13 at isang December 20 Try nyo maka-attend to engineers. Tapos, next year, ayan, kailan kayo balik sa boarding house? O kailan ang lipat ninyo yung mga mag-i-in house? Kailan ang punta nilang boarding house? January 6 yung start ko. Dapat mga January 2, balik na agad kayo sa from January 2, how many days na lang yung tingnan nyo lang dyan. January 6 pag next start. January 6, 25, February 6. Ano yun? 6 weeks na lang. No?
sobrang bilis. Okay, next one. Number 82. Yung nanon. Power. Ang power natin, gamma QH. Pero, merong efficiency. Anong hinanap? Actual or ideal? Pagkaganyan, engineer. Di ba may binigay? Anong hinahanap na power? Actual. Okay, that's good. So, ang actual natin, anong formula natin? Ng efficiency ng pump. Saan siya nakapattern? CIA or TAI? Naalala niyo to? Saan siya nakapattern? CIA or TAI? Kay compressor, that's good. So, ang efficiency mo dito is equivalent to what? Ideal over actual. Ano, so yung power mo ideal, dyan napapasok, ano yung ating theoretical na pag-compute or ideal na pag-compute wherein gamma QH. Dyan siya papasok. Ang problema natin dito, yung head. Wala pa yung head. Ano, so, yung head natin, kunin mo natin yung may loss kasi merong elevation saka merong loss. So, ang H natin dyan is yung elevation plus yung loss. Ano, so, ang losses natin, so, isa lang yung formula ko dyan, engineer, FLV squared over 2GD, di ba? Pagka Morse, naglalagay ako ng 4. Pagka Darcy's, diretso na. Naalala niyo po yun? F meron, L meron, velocity wala rin. Velocity Q over E. Sige po, paki-compute ako nito. Ang given, 20 liter per second. 1 cubic meter, 1,000 liters. Area, pi over 4 d squared. Ano po ang velocity natin sir? Yes, very good. 4.5271 meter per second. Substitute dito. Head loss. F. 0.025. Okay na lang, kaya niya. Anong head loss natin dyan? Kaya hindi tayo masyadong spoiled. $104.45. That's very good. That's correct po. 104.45 meters. So therefore, ang head natin dito is elevation natin 40 plus 104.45. This is 144, ano? 0.45 meters. Okay, substitute natin yun dun. Efficiency, 0.93 equals. So we do have here weight density. Anong gamitin natin ng weight density? 9.81 times Q. Ganun ulit. 20 over 1,000 yan. Okay, times H. 144.45. Okay? So, yung Q kasi natin is per flow rate, no?
per second. So, anong ma-compute natin dito? Power po ito. Actual. Anong ma-compute, engineers? Yung nag-number 1 sa EVIL, University of Cebu, Yung nag-number 1 sa ME nung last, University of Cebu din. So, dalawang sasakyan na yun. Kasi ang first prize sa kanila, brand new car. First prize. Pero sobrang saya pa rin ng may-ari doon. Kasi advertisement yun eh. Kita mo, pagka consistent na nakikita mo na nagtatop yung school. So yung magagaling na mga estudyante from senior high, most likely yun din yung Yes po, engineer, nethead po yun. Nethead. Most likely yun din yung tatargetin nila na school, di ba? So yun eh, investment yun, yung mga sasakyan, yung mga prizes. Investment yun. Sa inyo, sa school ninyo, ay, Batso, kano ba ang price? Kasi government eh. Under pa rin na ng sa government. Hindi ko alam kung magkano ang price ng top 1 dyan. Sa school ninyo, ng price, ng top lecture. Ay, 100K sa capsule. Shout out. Tarpaulin, hindi kayo, Tarpaulin. I-post sa Facebook page, Ulo ko yung tarpaulin, Tapos yung mga president ng school, parang super close ninyo, di ba? Pag in-interview ka ng media, Pag in-interview kayo ng media. Pero yung tatap, usually parang story to tell, di ba? Pero mga pinagdaanan ng mga challenges sa buhay, di ba? O kaya kayo, dapat mag-OJT muna kayo dyan sa halimbawa yung group, halimbawa sa fast food, yan, extra ka muna dyan. Kaya halimbawa, yung kumukuha ng mga basura, mga ganun ba? Para pag nag-top dancer kayo yun, meron kang mga story to tell that. Mga experiences ba? Wala kang magawa, Pag yung sinidan mo, yun pala yung mga taong sabat. Mag-top dancer ka talaga yun. May-interview kayo dyan sa KMJS. Soon. How many days na lang so far? 75. Hindi yun sila. Kasi ganito po yan para siyang ito na lang yung gamitin ko So yung pump mo nandito So nandiyan yung reservoir. Ang height ng reservoir to discharge, ito yung discharge mo is Z, So yan yung 40 meters. Ito yung 40 meters. Okay? Along dito, sa piping natin dyan, papunta ka dun sa discharge point. Okay? Merong mga losses. Okay? So, i-consider mo yon. Kasi,
if you can recall, ang tawag natin dito are requirements. Naalala niyo po ba yun? So, meron tayong Bernoulli's equation, pressure head, velocity head, elevation head, and that's equivalent to P2, okay, over weight density plus P2 squared over 2G plus Z2, no? So, meron tayong naging example doon such that pagka nanggaling sa taas, papunta sa baba, gagamit pa rin yung pump. Depende. Kasi hindi lang elevation yung tinatarget mo. Meron kang possible na targetin na pressure at point 2, discharge. Meron kang possible na targetin na velocity at discharge. Diba? So, hindi lang siya yung requirement natin, yung hit, no? So, ngayon, pagka merong losses pa, along the channel natin, dito kasama sa requirements natin. No? Ito yung mga requirements. Ito yung mga target goals natin. So, nandito kasi yung additional head natin dyan. Nandito yung net head mo. Total dynamic head na tinatawag natin. No? So, that is basically, that will be on the elevation. Since wala namang pressure na binigay, is 0. So, that is elevation plus losses. Nakuha po ba natin yan, engineer? Okay po tayo dyan? Okay po. Unless otherwise, nasa baba, engineer. Pagka halimbawa, nandito yung pump mo, no? Nandito yung discharge. Okay? Tapos ito yung 40. So, ang mangyayari doon, balik ko ulit dito. Ayan. Ito ngayon yan. Yung point 1 mo, to point 2, negative 40 yun. Ito yung magiging negative 40. Kasi yung 40 nandun sa kabila. So, negative 40 plus 104 sa negative 60 something. Positive pa rin 60 something. Okay? Ngayon, pagka halimbawa nag-negative, hindi na dapat yun, hindi ka na dapat gagamit ng pump doon. Kasi sobra-sobra yung head mo. Nagigets ko pa natin yan. So, pag nag-negative, tapos ang problem, gumagamit ng pump, nako, mag-ingat ka na. Reviewin mo kasi baka may mali din sa approach na ginagawa. Kasi pag nag-negative yan, ibig sabihin, sobra-sobra pa yung head na na meron ka dun sa system. Intindihan ko ba natin yan? Review mo yun. Yes po, engineer. Brake power. So, gagamitin mo rin yung efficiency po doon. Kukuha ka muna ng head gamit ito, Bernoulli's equation. Gagamitin mo itong Bernoulli's equation sa number 80. Tapos, gagamitin mo rin yung efficiency. I-share ko din namin siguro sa DC natin yung solution dyan. I-remind mo lang ako, engineer. Tap mo ako doon. Sabi mo, sir, huwag ka na muna magpahinga. Solving mo muna itong number 80. Okay, let me try number 83. Aqua, very good. So ngayon, 7% yung nakakuha. Tingnan natin kung saan tayo nagka-problema dito. So, relationship natin ng power, and then density, speed, rotational speed, saka diameter, nakalimutan natin ito. So, power ng model, or power ng prototype natin, is equivalent to density, model, or density ng pump, 135 to, di ba? Naalala nyo? 135 to. This is 3, this is 1. Then diameter natin 5. Okay. 1/4. The pump, nasaan? 1/20. So we have here density 0.076. The pump SG. So, paano po ng SG?
Ano kukunin ng density nun pag SG yung dito? Multiply natin with the weight density. Anong gagamitin natin dito, engineers? English to. 62.4. Okay? Speed, 600 over 1/8 cube pm over dp raised to the 5th power. Ito yung gawing exaCalcube. Okay, compute po ako. Everyone. Ano makuha? Ay, 5 po. 5 po. 10? Si 10? Okay, that's good without 10. So this is 10. So yan na. Yung model mo should be 10 times yung sa diameter ng pump natin. Dun po nakuha yun. Letter T. Anong hula ninyo? Ano ba ito? Mali na answer T. Nung hinulaan nyo yan, anong sinagot ninyo? Delikado kayo, no? Kasi tinuro na Engineer John Paz, remove yung highest lowest, no? So, 2, 10, remove. Ganun ba tayo? Ano ba tawag doon sa technique natin na yun? Delikado kayo. Screenshot. Okay, next one. Okay tayo dito. Ang sarap. Reason po, engineers. Kasi given lahat yan, itong nasa baba, saan ito nanggaling, SG multiplied by weight density ng H2O. Saan po nakuha yan? Okay, next one. 84. How many problems to go? 8. Parang hindi naubos to, no? Ay, okay to. Madali lang to. Specific speed.
and multiplied by power natin over head raised to 5 over 4. No? This is in terms of HP. Okay? So this is 275 square root of 100,000 over 900 raised to 5 over 4. This is 7.89. Screenshot po. Next one. Number 90. Oh, friction. Friction loss. Pressure drop. Paano kinukuha yung pressure drop natin? Weight density multiplied by head loss. Anong friction factor? 0.04. Darcy or Morse equation? We do have Darcy's equation. FLV squared over 2GD. Okay ka na dyan. Ang na-compute ko na head loss is 3.185. Kompleto na lahat po dyan yung given. So, pressure drop natin. Weight density. Meron ko ditong 1.25 kilogram per cubic meter. Mag-multiply lang ako dito ng 9.81 para maging weight yung ating meter per second squared yan. Anong units na natin dito, engineers? Pag nag-multiply ako ng 9.81 meter per second squared. Hindi siya weight density Hindi siya weight density, no. Hindi po siya weight density. That is gravitational acceleration. No, kasi ang ating formula is rho g times head loss. Okay? Times head loss 3.185 meters. If I'm not mistaken, this is 39.05 Pascal. Letter D. Screenshot po. Next one. Number 91. O, ganun ulit. Pabaligtad naman. Okay tayo dito? Thumbs up muna. Kasi gagamitin natin yung concept na to. Singers. How about the rest? We're few problems to go na lang. Dito, pabaligtad naman. Velocity naman yung hahanapin. So, from pressure drop, no, yung pressure drop natin, no, kunin natin yung head loss dito naman. Dito mo naman kukunin yung head loss. So, 400 equals, so, rho g ulit yung gamitin natin dyan. Okay, so we have here 1.204 multiplied by 9.81 times head loss. Ang head loss na na-compute ko dito is 33.87. No, tapos, equate mo lang with FLP squared over 2GD. Dito mo naman makukuha yung velocity, engineer.
So, ang na-compute ko is 30.57 liter per second muna yun. And convert that approximately 100.29 feet per second naman po yun. Letter B po. Screenshot po. Okay, next one. 92. Yan. Anong concept yung ginamit dito, engineers? Tagal na natin pinag-uusapan to. Anong concept yung ginamit natin dito? We do have 1 minute po. Hydraulic radius, that's very good. Okay, anong general formula natin ng hydraulic radius? Area of flow over wetted perimeter, no? So ngayon, yung hydraulic radius mo kay rectangle equivalent to hydraulic radius mo dun sa circular cross-section natin. Okay, so sa rectangle, ang area of flow mo is length times width. Ang wetted perimeter natin dyan is 2L plus 2W. So full blast ang assumption natin dyan. Sa circle natin with a pi over 4d squared. Ang wetted perimeter natin will be 2 pi r. Pi d na lang, no? Pi d. Okay, sige po, substitute po. Can you give me the diameter po? Huh? Good. 0.2. 0.44. Okay, that's good. Screenshot. Yeah, 30. How about the rest? Naintindihan po ba natin yun?
Okay, next one. 93. So, to what height will a barometer column rise if the atmospheric conditions are 13.9 psia and 68 degree Fahrenheit? And the barometer fluid is mercury. So, we do have here, ano ang ating SG ng mercury? Engineers. Standard. 13.6. No? So, here is equivalent to pressure over weight density. So, we have here 13.9 psi. This is pounds per inches squared. Okay, I'll just be converting this one. So 144 inches squared per feet squared. Weight density 13.6 multiplied by 62.4. This in pounds per cubic feet. Makuha natin dito 2.36. Screenshot and there are 3 problems to do. Ano si Tuche? Abet na din eh! Abet lang! Bilisan mo! Ang kasarapin na! Bilisan mo! Bilis ka! Nagka-open ang mic. Magkasama na naman sa recording. Okay ba yung yung mga recording niyo? Walang mga naliligo, ganun. Bagong ligo. Dati may mga ganun eh. Kaya ayaw ko ng mga recording ni ganyan. Kung anong ma-record. Okay, next one. 94. Oh, with respect lang to pressure head, ito. 13.9 minus. Convert natin. PSIA times 144 na lang. Pounds per inches squared minus 138.5 feet squared na to. Pounds per feet squared all over weight density 0.85 multiplied by 62.4. This is pounds per cubic feet. Makuha natin 35.126 feet. That is approximately equivalent to 421.52 inches. Letter C. Screenshot po. Okay, next one. 97. Pressure equals pressure. With the weight density ng H2O multiplied by heat natin ng H2O. Weight density ng mercury. Heat natin ng mercury is 62.4. Heat ng H2O equivalent to. We have 848.6 multiplied by 5 inches. Gawin ko na lang 5 over 12 para nakapit po ito. Ano makuha natin dito ang head ng H2O? Engineers, can you compute?
5.67 feet. Velocity, square root of 2gh. Ano nakuha ng velocity ko? 2 multiplied by 32.2 multiplied by 5.67 is 19.10. 19.1. Very good. In short, we're approaching the last problem natin. Bilis na pa naman. Thank you for this week. That is why na, you still do have 6 sets pa. Tapos ang advice ko, mali eh. Halimbawa, yung iba, 2 days. Nagsagot kahapon, mina-evaluate na 100 items. Ngayon, yun ulit, parang walang nadagdag. Dapat halimbawa, kahapon, 12 ka mga 500 items. Tapos 500 ulit ngayon. Ano yung quota ninyo sa isang araw? Tingnan ito ang isa pa. Ano yung quota ninyo? Yung pwede mo sabihin, deserve ko na magpahinga. Pero ba ganun? Deserve ko na magpahinga. 20 items. Pwede lang magpahinga. Isang mahirap lang. Meron bang ganun? Isang mahirap lang na problem. Worth it na. We try this one. So, kunin natin yung mass flow rate natin dito. Mass flow rate natin. Bukan kung kunin na. So, meron tayo ditong 20,000 liters. So, ano yun? Paano natin kunin yung mass? Volume multiplied by density. Tama? Ito ba yung formula natin, listeners? So, kung mass flow rate, divide ka ng time. Unit analysis natin, kilogram per cubic meter per second. Ayan. Okay na, no? Kilogram per second. No? Or, let's say, yeah, cubic meters. And over time, over second. Kilogram per second po yan. So, tama. Ito yung formula na gamitin natin, no? We do 20,000. Density muna. 1.05 times 1,000 kilogram per cubic meter. Ano? Paano nakuha yan? Density natin ng fluid equivalent to Sg multiplied by density ng H2O. So, volume natin, 20,000 liters. Divided by 1,000 cubic meters na po yan. Divided by the time. In seconds siguro, 5 hours. I'll be converting this one. 3,600 seconds per hour. So, I can cancel this one. And now, I'll be having the kilogram per second. Can you give me the mass flow rate? 122.85. I guess is 1.2
1667 kilogram per second. Okay. So ang ating ditong tons of refrigeration will be equivalent to RE over 3.516. So this will be MCP delta T over 3.516. 1.667 multiplied by 3.9 multiplied by yung delta T natin, 29 minus 2. Okay, all over 3.516. Ay, by the way, meron ditong losses. I-add mo yan. Magkakaroon ka ng additional na 10% dapat sa allocation mo dyan, no? So, 1 plus 0.10 yan. Okay, ito yung ating percent loss. Okay, so ano dapat yung tons of refrigeration mo, engineer? 38.43. That's very good. That should be letter E po. That's good. Intindihan natin naman. Okay, target set 9, engineers. So, pahinga. Tapos, wag limited ulit dito. Kasi redundant na yun. Ito dapat yung natapos ninyo kahapon. So, you try to explore other working problems. Siguro mag-limit ka at least 50 man lang. Bago matulog ka, ito ba yan? At least kahit 30. Okay yan. So, tingnan kung ano yung topic pa na kailangan mo. Ano pa yung subject na medyo mababa ka pa. Try to improve that.